pinaghandaan itong pagpapatawag sa kanya sa Amerika. It was more of summon. So ngayon, pag pinagtagni-tagni natin yan, at saka yung deklarasyon ni Rubio na talagang hindi tayo iiwanan, ano ang nakikita nating larawan? Kinakailangan naman nating pag-usapan ang naging reaksyon ng palasyo doon sa lumabas na ulat na ang kinamatay ni Paulo Tantoco ay isang cocaine overdose at yung lumabas na police report na isinapubliko ng respetadong komentarista na si Bobby Tiglao na kasama doon sa kwarto ng kung saan nakita yung patay na Paulo Tantoco, itong si Liza Araneta Marcos. Well, ang sabi po ni Liza Araneta Marcos, ang sabi po ni Ante Claire, ito daw po ay fake news. Well, kung fake news ito, Ante Claire, anong totoo? Ano ba ang fake news? Hindi naman po pwedeng ma-fake news na namatay ang Paulo Tantoco because of cocaine overdose, no? Yan ang po yung mother of science. So siguro ang dinidispute niya, yung lumabas sa police report na sang-ayon sa investigasyon ng Beverly Hills Police, kasama sa kwarto na namatay itong si Liza Araneta Marcos, no? At may tatlo kasing mga personalidad na pinangalanan na naroon sa kwarto na yon, no? At kasama na dyan si Liza Araneta Marcos, kasama na dyan yung asawa at isa pang tao na hindi ko maalala kung ano yung pangalan. So ngayon, ang tanong natin kay Ante Claire, siguro hindi naman fake news yung pagkamatay sa overdose. Hindi rin fake news na kasama sa Amerika itong si Liza Araneta Marcos, itong si Paulo Tantoco, na sila ay kasama sa isang delegasyon lamang, no? At ito nga ay nag-attend sila ng Manila Film Festival, no? Diyan sa Los Angeles. At hindi naman ibig sabihin na pala porque kasama ka sa Manila International Film Festival meron ka ng pananagutan. Wala naman po siguro. Kaya lang, ang importante is, nandun ba siya sa kwarto kung saan namatay na nakakuha ng mga pinaghinalaang cocaine, yung mga kinakaukulan. Ang importante dyan is, fake news ba yung nandoon siya mismo sa kwarto kung saan namatay itong si Tantoco, at fake news ba na may mga ibang testigo na nagsabi na di umano na ang First Lady ay may kinalaman doon sa pagpigil ng pagtawag ng tulong at naging dahilan kung bakit nga nabawian ng buhay itong si Paulo Tantoco. Dangerous endangerment o di naman kaya parang criminal negligence yung nangyari, no? Dahil nga pinigilan yung pagkuha ng tulong. So, Madam Claire, Ante Claire, kung yan ay fake news, anong katotohanan? Kung ang sinasabi mo na police report na isiniwalat ni Bobby Tiglao na respetado ng marami ay fake news, nasa ang totoong police report? Hindi naman po pwedeng sasabihin mong fake news and yet wala kang dinadalang prueba kung anong katunayan. Otherwise, i-dismiss mo lang yan na wala kang basihan. Samantalang ang isang periodista, itinaya niya yung kanyang kredibilidad bilang isang mamamahayag. At saka siyempre, yan naman po ay public documents na po pwede nating paniwalaan dahil yan naman po ay hindi pribadong mga dokumento na ini-issue na kung sino-sino lamang. Pangalawa po, sa Amerika naman po ay napakadali kumuha ng mga dokumento kasi meron silang freedom of information na nung panahon ni Tatay Digong ay talagang nag-issue siya ng executive order na para sa ehekutibo ay talagang merong karapatan ng mamamayan na makakalap ng impormasyon sa mga bagay-bagay na nakakaapekto sa buhay ng mga ordinaryong mamamayan. No? So pwede naman po niyang ma-FOI kung totoo yung police report na yan. Pero dapat sana, dahil ito naman ay gobyerno, meron ka namang Philippine Embassy dyan sa Washington DC, meron ka namang konsulado dyan sa Los Angeles, sana kumuha ka na ng certificate na yung police report na isiniwalat ni Bobby Tiglao ay fake news or altered. Napakadali mo namang kumuha ng ganyan. Now, kung sasabihin na natin na gaya ng sinasabi mo na walang pangalan doon si Liza Araneta Marcos, kinakailangan malaman pa rin ng tao nasaan siya nung gabi na nangyari ang pagkamatay ni Paulo Tantoco. O alam natin, kumakalat na sa internet, na yung gabing yon magkakasama sila ni Paulo Tantoco. In fact, may kumakalat na larawan na video sa internet na magkatabi sila nang sila'y naghuling hapunan. Hindi mo, nagkaroon pa ng last supper si Paulo Tantoco na
ang katabi niya ay si Liza Araneta Marcos, no? At meron din mga video na nagpapakita na sasayaw-sayaw sila. Actually, nagulat ako, ang dami ko kakilala dun sa nakasama nila, no? Kasama ng isang kongresista na nung panahon na tumatakbo pa rin na kongreso, ay kamuntik na akong mabaril dun sa kanyang probinsya, no? So, anong katotohanan? At sa dami naman ng access na impormasyon ng iyong opisina, sana kung ikay nagsasabi na fake news, ilabas mo kung ano ang katotohanan. Kung meron naman tayong police report na nagsasabi na wala naman doon sa kwartong yun ang Liza Araneta Marcos, sana linabas mo na yung police report na yan. Now, isa pang karagdagang katanungan kasi hindi naman natin mahihiwalay itong bisita ni Liza Araneta Marcos, ni Marcos Jr. sa Washington DC at yung desisyon na hindi sumama si Liza Araneta Marcos. Sa tingin ko, ito yung one rare moment na isang working visit na hindi sumama ang Liza Araneta Marcos, di ba? Kaya presidente. Bakit? May kinalaman ba itong LA incidente neto at yung police investigation na tungkol dito doon sa hindi pagsama ni Liza Araneta Marcos? Siyempre, kung siya isasama, alam mo, kung ito naman ay official visit at kasama niya si Bobo Marcos, hindi gaya nung LA incident na hindi kasama si Presidente, itong pagpunta sa Amerika is official at saka yung immunity ni Marcos, sakop din ang pagkatao ni First Lady. Pero hindi na siya sumama. Bakit kaya? At syempre maraming nag-iisip na siguro may kinalaman nga ito dito sa Tantoco incident. Kasi kapag may iiwasan, syempre iiwasan mo na yung lugar na yan, no? Para wala nang pag-usapan. Kasi kakaiba na hindi siya sumama. Alam naman natin lahat ng working visits, lahat ng state visits, sumasama si First Lady. Ang feeling ko nga kasi siya yung coach ni Marcos Jr. kung anong gagawin niya kapag kasama na niya yung mga iba't ibang leader ng daigdig. O ba't hindi siya ngayon kasama? Well, ang isa pang nakapagtataka is ang timing ng lahat. Ako'y naguguluhan. Lumabas yung coroner's report. Lumabas yung balita na pinapupunta ng Amerika ni Trump, si BBM. Alam niyo itong invitation na ito. Nagulat ako ha. Kasi inaayos yung mga working visit na yan. Matagal yung ayusan. At normally, kapag nag-imbita ang Amerika, ipaparating sa DFA at paplansyahin ng DFA at ng State Department yung detalye, pero ito ura-urada. Para bagang sinamon itong si PBBM ni Trump. At dahil ito namang si PBBM atat na magkaroon ng picture kasama si Trump para sabihin suportado siya ni Trump, talagang tinanggap kaagad. No? Pero sa katunayan, sa diplomasya, talagang pinaghahandaan po yung mga bisita na yan. So hindi ko alam ngayon kung yung pagtawag talaga naman pagsamon. Ang nangyari dyan, samon. Parang pinapunta siya, samon, at ura-urada kang pupunta. Kasi tignan nyo ha, mag-State of the Nation address, aalis ang presidente ng 20 ng Hulyo. Babalik ng 22. Di ba 24 na ang SONA? Nagpa-practice pa yan kung nagpa-practice na nga siya, pumapalpak pa siya, ngayon pa kaya na hindi siya magpa-practice at santo-santo pa siya dahil nga siya ililipad, no? Magso-SONA na. So, alam natin na hindi talaga pinaghandaan itong pagpapatawag sa kanya sa Amerika. It was more of summon. So ngayon, pag pinagtagni-tagni natin yan, at saka yung deklarasyon ni Rubio na talagang hindi tayo iiwanan, ano ang nakikita nating larawan? Unang-una, dawit ang First Lady sa isang pagkamatay. Pangalawa, ang Amerika kinakailangan ng Pilipinas para maging unsinkable warship ng Amerika sa laban nito sa China. Bagamat sa tingin ko, ito ay hindi magiging pangunahing agenda ng Trump administrasyon kasi siya ay America first. Mas unahin muna niya yung tariff war kaysa yung actual na gera. Pangatlo, nangangailangan ng suporta sa PBBM dahil napakababa ng kanyang acceptance and approval and trust rating sa Pilipinas at gagawin niyang lahat para makakuha itong PR moment na kasama si Trump na nagbibigay ng suporta sa kanya. At number 4, siyempre, inarian yung paggustuhan ng administrasyon na kung dawi talaga si Liza Araneta Marcos dyan sa LA, mawala yung insidente na yan. So pag pinagtugma-tugma mo yan, hindi mo maikakaila na parang related ang lahat. At anong basa ko dito? Unang-una, yung ura-uradang pag-iimbita, hindi yan dahil gusto nila magpakita ng support si Marcos Jr.
Sa tingin ko, kaya yan, ura-uradang pinapunta ng Washington DC. Alam mo naman, ugali di Trump yan. Wala yung paligoy dito. Yan ay para sermonan nitong Marcos Jr. Na kung ikaw gusto mo maging kaalyado namin, mag-igi-igi ka sa buhay mo. Una-una, bakit mo pinakulong yung kaibigan ko na si Duterte? Dahil lang sa kanyang war on drugs. And yet, ang iyong sariling misis ay madadawit sa isang drug incident dito sa bansa ko sa LA? Hindi ba na parang tugma na may posibilidad na kaya pinatawag ni Trump si Marcos at sinamon yan eh. Para bang katulong si Marcos na sinamon, pinapunta, ura-urada naman, binitawan ng lahat at pumunta. Mantakin mo. Yung paghahanda sa SONA, isinintabi para pumunta dahil pinapunta siya. So para talaga siyang alipin. Ba't siya pinatawag? Hindi naman siguro para purihin, kundi para sitahin. Hoy Marcos Jr., napakahirap mong kampihan. Dahil pati ang misis mo nadadawit sa droga. At dahil dawit sa droga ang misis mo, siguro alam na rin ng mga Amerikano kung hindi yung realidad, yung chismis na baka pati itong si Marcos Jr. dawit sa droga. Parang walang pagkakaibigan dun sa chismis na itong si Zelensky ng Ukraine gumagamit din ng droga. Diba? Narinig niyo yung chismis na dalawang head of state ang gumagamit ng droga. Chismis. Pero as far as Trump is concerned, tignan niyo kung paano tratuhin ni Trump si Zelensky na isang kaalyado talaga ng Amerika. Halos wala siyang respeto kay Zelensky. Binabastos. Bakit? Kasi nga ang tingin ni Trump, siya ay druggy.